Alejandro's POV. Talaga bang arthritis na ang sagot mo? Tanong ko kay Danica habang kumakain kami. Pansin kasi niya ang pamamot na nito kaya nag-aalala siya. Mamaya pagkatapos natin kumain, magbihis ka. Sasamahan kita magpa-check up para makasigurado tayo. Anya rito. Naku, hindi na. Arthritis lang talaga to. Wala nang iba pa. Sagot pa ni Danica sa kanya. Napakunot ang noon niya. Danica, may tinatago ka ba sa akin? Hindi naman cancer yan, di ba? Ayoko na nasashock ako. Ngayon pa lang sabihin mo na kung mamamatay ka na para hindi naman ako nagugulat. Pabirong sabi niya dito. Oh, Alejandro, may cancer ako. Unti-unti naglaho ang mga ngiti niya sa labi. Danica, ewan ba niya kung ba't pakiramdam niya dumilim ang buong kapaligiran niya. Biglang bumunghalit ng tawa si Danica. Oh, kita mo na? Sino sa atin na mapanlin lang? Napahawak pa to sa tiyan sa lakas ng tawa. Natakot ka, no? Don't worry, wala akong cancer. Nagpantig ang tenga niya. Hindi niya gusto ang birong yun ni Danica. Muntik na siyang atakihin sa puso. Tumayo siya. Di ka nakakatawa. Yamot na sabi niya rito at saka padarag ng umalis. Danica's POV. Ano nangyari sa lalaking yun? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang sinusundan to ng tingin. Napailing na niligpit niya ang kanilang pagkainan. Gusto lang makatakas sa mga hugasin, ang dami pang kaartihan. Bulong niya habang nakaismid. Paano pa kaya kapag nalaman nitong buntis ako? Panigurado mag-aal sa balutan agad ang kumag na yon. Sa dinami-rami ba naman kasi ng lalaking po pwede kong magustuhan? Bakit sasampungin pang yun ako na in love? Sa bagay, galing naman kasing humagka ng kumag na yon. Namula ang kanyang mga pisngi. Kasabay ng pag-iinit ng kanyang buong katawan habang naiisip ang mga labing nakadampi sa kanyang mga labi. Kung di dumating si Alicia, paniguradong ko sana naman sila nakarating ni Alejandro. Asungo talaga ang babaeng yon. Sa halip madaligan akong muli na purnada pa. Kibit balikat na bumubulong-bulong siya habang naghuhugas ng pinggan. Napahagikik pa siya na ma-imagine na hinagkan siya sa batok ni Alejandro. Ay wag dyan, may kiliti ako dyan. Nababaliw na nga yata ako eh. Ako pa tong nag-iisip ng puro kakaiba sa isang lalaki. Diyos na mahabagin, ganito po bang nagagawa ng pag-ibig? O sadyang ako lang to? Kung nabubuhay lang si Mother Dear, panigurado hindi niya gugustuhin tong pinagagagawa ko. Pero nangyari lang naman to dahil pinilit ako ni Daling pakasal sa lalaking yon. Kaya siguro may blessing na rin ni Mother Dear ito. Naisip na naman niya magiging buhay niya kapag sinilang niya na ang bata. Magiging solo parent siya. To think na nakasanla pa itong bahay nila sa pamilya ni Alejandro. Naku, hindi siya makakapayag na api-apihin lang ng Alicia na yun ang anak niya. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Alejandro's POV. Nagmamadali umalis si Alejandro at pinuntahan si Alicia. Inabutan niya to sa shop na may kausap sa telepono. What is this all about? Inispang tanong niya rito. Nilapag niyang hawak na phone at pinakita dito ang post ni Alicia sa social media account nito. I am announcing my partnership with Portugal's corporation. Kibit balikat at tugon nito. Na pinamalaan ni River. Nananadya ka bang talaga ha, Alicia? Inawakan ito sa isang braso at napadiin yon dahil sa sobrang galit nararamdaman niya. Alam niyang sinadya ni Alicia ang pakikipag-partner nito sa isa sa mga negosyong pinamahalaan ni River para galitin siya. Ipiniksiyan ni Alicia ang braso nitong hawak niya. Peste, Alejandro, bakit ano ba yung ginagawa mo sa akin? Hindi ba nanadya ka rin naman na mag-decide kang bumalik sa bahay ng babaeng yon without even consulting me? Nagpupuyo sa galit at tanong nito sa kanya. Oh my God, Alicia, di ba naipaliwanag ko na sa iyong dahilan? Bakit ba napakahirap para sa iyo intindihin yon? Tinatanong mo sa akin kung bakit. Ano ba sa palagay mo dapat maramdaman ng isang babae kapag nahuli ang boyfriend nila nakikipaghagkan sa ibang babae? Tinignan siya nito ng matiim. Bigla siyang natahimik. Umiwas siya ng tingin dahil natatakot siyang baka kung may ano itong mabasa sa mga mata niya. Maski siya, hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Never pa siyang humagkan sa isang babaeng hindi niya karelasyon niya at kay Danica, parang bigla na lang siyang nahipotismo ng mga sandaling iyon. Alicia, alam mo namang wala lang yun, hindi ba? Talaga ba, ha? Tingnan mo ko sa mga mata ko at sabihin mo, baliwala na lang talaga ang ginawa mong paghagkan sa babaeng yon. Giit nito sa kanya. Napikon siya. Peste, kahit kailan di mo ako pinagkatiwalaan. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umiling. Alicia's POV. Nagpupuyos ang kalooban ni Alicia habang sinusundan nito ng tingin. Siya pa ba ang pagdududahan nito?
Kung di nga lang dahil mahal na mahal niya si Alejandro, talagang di na siya makikipagbalikan pa dito kahit anong pakiusap pa ang gawin nito. Pero mahal talaga niya si Alejandro at hindi niya kayang tiisin kahit ano pang gawin nito. Kung siya lang ang masusunod, si Raver ang pipiliin niya. Para hindi siya ganito nagmumukhang tanga. At least si Raver alam niyang mahal na mahal siya nito nang walang halong pagdududa. Pero sa Alejandro hanggang ngayon pinagdududahan pa rin niya ang pag-ibig nito para sa kanya. Muli niyang naalala ang babaeng iyon. Talagang nai-insecure siya lalo nang makita niya kung paano tutingnan ni Alejandro. Hindi naman siya manhead and yet hindi niya kayang pakawalan si Alejandro. Selfish na kung selfish pero hindi niya to bibitawan. Kaya kahit nasasaktan na siya, hala tuloy lang. I will make sure hindi mo ako ipagpapalit sa babaeng iyon, Alejandro. Danica's POV. It's fixed. Iniba ko na ang direksyon ng CCTV sa hallway para hindi na malaman pa ni Daddy kung magkasama ba tayo sa isang kwarto. From now on, doon ako sa guest room matutulog. Pahayag ni Alejandro nang kumakain na sila ng hapunan. Mabuti naman na isipan mo yan. Kung kailan nabuntis mo na ako, bulong niya sa sarili. Sumuntok siyang muli ng kanin at ulam. Napangisi si Alejandro. Para ka maibang taong binubuhay dyan sa tiyan mo sa lakas mong kumain na. Muntik na siyang mabulunan sa sinabi nito. Pansin ko mas malakas ka pang kumain ngayon kaysa dati. Are you sure walang sawa dyan sa tiyan mo? Inirapan niya ito. Bakit ba lahat na lang napapansin mo? Yung pagkain mong atupagin mo, wag ako. Ines na sabi niya rito. Tsaka nga pala, wala nang naman ng pantry. Pwede bang ikaw muna mag-grocery? Huwag mong kalimutang bilan ako ng bagoong, ha? Bagoong? Ayoko ng amoy nun. Baka mangamoy lang dito sa bahay eh. Basta, bilan mo ako ng bagoong. Singhal na rito. Okay. Basta siguraduhin mo lang na hindi yan mangangamoy dito sa loob ng bahay. Inilista ko lahat ng kailangan mong bilhin. Okay, pero baka gabi na ako nang uwi. May lakad kami ni Alicia. Di na siya umimik pero selos na selos siya. Pero alam naman niyang wala siyang karapatan. Kung tutuusin, sabit lang siya sa relasyong to ni Alicia at Alejandro. Siya ang pampagulo sa love team ng mga to. Kumbaga, siya ang kontrabida. At ngayon nagdadalang tao pa siya. Baka kalbohin na siya ni Alicia kapag nalaman nito ang kalagayan niya. Parang bigla siyang nawalan ng gana. Alicia's POV. Kailangan kong mabuntis para tuloy yung mapasakin si Alejandro. Yun ang nasa isip ni Alicia habang nagme-make love sila ni Alejandro. Pero bago pa ito dumating sa climax, kagad na nitong tinanggal sa loob ng katawan niya. Why did you do that? What? Takang tanong ni Alejandro sa kanya. Gusto kong mabuntis kaya sabi ko wag kang gumamit ng pangontra. Gusto ko na magkaanak tayo. Hindi pa ako ready. Tipid na sagot ni Alejandro at saka bumangon at pumasok sa banyo. Paano ko mabubuntis kung ganitong ginagawa sa akin ni Alejandro? It either nagsusuot siya ng protection or nagwi-withdraw. Kailangan ko ng galing sa kanya para mabuntis ako. Kailangan makaisip pa ako ng paraan. Pagkalabas ni Alejandro sa banyo, padaragtong nahiga. Nagmamadaling pumunta siya sa harap nito at sinimulan tong kuhanang muli. Hindi niya ito titigilan hanggat di siya nito mabubuntis. Alicia, pagod na ako. Tila walang ganang sagot ito sa kanya at saka pinikit ang mga mata. Mukhang kahit anong gawin niya, wala ng pag-asang mabuhay niyang muli ang kasangga nito. Nakasimangot siyang umalis sa harap nito at nagtatampong nahiga patalikod dito. Di naman dati ganito si Alejandro. Simula nang dumating ang asungot na yun sa buhay nito, ang dami na nagbago kay Alejandro. Parang gusto niyang maiyak. Kung ano-ano ang sumasagi sa utak niya kaya natatakot siya. Ang daming what ifs at hindi niya gustong naiisip niyang sagot sa mga what ifs na iyon. Ngunit kapag nabuntis na siya ni Alejandro, alam niya, matatali na to sa kanya. Wala na tong kawala sa kanya. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuntis siya nito. Alejandro's POV. Nagmamadaling nagbihis si Alejandro nang ma-realize na alas 4 na ng hapon. Peste. Pero kailangan nga palang dumaan sa grocery. Wala na nga palang naman ang pantry nila. At ang bagoong. Saan ka pupunta? Takang talong ni Alicia na mapansing nagmamadali siyang magbihis. Mag-grocery. Grocery? Para saan? Para sa bahay. Saan pa? Sagot nga habang nagsusuot ng medyas. Kailan ka pa natuto mag-grocery? Tsaka hindi ka ba dito matutulog? Hindi, marami pa akong gagawin. Tatawagan lang kita bukas. Sabi niyang nagmamadaling lumabas ng bahay nito. Ayaw niyang mag-away na naman sila ni Danica kung hindi siya makakalaan sa grocery kahit tinawagan niya ito. Hello? Pupunta na ako sa grocery. Pakitext lahat ng mga kailangan sa bahay. Ani ang nagmadaling sumakay sa kotse.
Pinaspasan ng pagpapatakbo para hindi siya maipit sa traffic. Teka, bakit nga ba ako natataranta? Si Danica lang yun. Hindi ko naman siya tunay na asawa. So ba't ako matatakot sa kanya? Inayos niya ang seatbelt niya. Kung hindi man siya umabot sa grocery, di sorry. Hindi yan na to obligasyon as long as nag-abot naman siya ng panggastos nila araw-araw. Bahagya siyang napaismid. Sino ba sa akala nitong babaeng yun para utusan ako mag-grocery? Bagoong? No way! Ayoko nga ng amoy nun. Danica's POV. Wala kang biniling bagoong? Tanong ni Danica matapos niyang isa-isahin ang mga pinamili ni Alejandro. Makitang wala doon ng kaisa-isang pinakahintay niya. Bumili pa siya ng hilaw na mangga sa kanto. Ayoko nga sabi ng amoy ng bagoong, no? Parang baliwala lamang nasabi nito sa kanya. Yung brand ng bagoong na pinapabili ko sa'yo gusto kong kainin. Period. Galit na sabi pa niya dito. Para na siyang maiiyak sa sobra niyang inis. Ang tagal kong hinintay yung bagoong na yon. Mahirap buhatin at di mo man lang nabili. Hindi niya na napigilan na mapaiyak. Napadagdag ng tumakbo siya sa kwarto. Bagoong lang nagkakaganyan ka na? Dinig pa niyang sigaw sa kanya ni Alejandro. O siya, bibili kita ng bagoong. Pag-uongin mo mukha mo. Bulyaw niya pa dito. Nilak niya ang kwarto at nag-iiyak na nahiga sa kama. Masamang-masama ang loob niya. Tinawagan niya si Rod. San ka? May papabili ako sa'yo. Kung di ka busy, baka meron sa convenience store ng brand na bagoong na iti-text ko sa'yo. Bagoong? Takang tanong nito. Oo, may binili kasi ako mangga. Kaso di masarap kainin kapag walang bagoong. Out of town ako ngayon pero promise pag uwi ko, bibilang kita ng sinasabi mo. Anang binata sa kanya. Ganun ba? Parang nanghihinang sabi niya. Sige, thank you. Pagkatapos makipag-usap kay Rod na maluktot siya sa kama, biglang sumakit ang tiyan nang di makain ang kanyang kinikrave. Natatakot siyang baka magka-side effect yun sa baby niya. Ganun daw kapag buntis. Nag-message siya kay Brittany malapit sa mall ang opisina nito, kaya inutusan niya tong bilan siya ng bagoong pagkalabas ng opisina. Kaso nag-text back to sa kanya na baka sarado ang mall paglabas ng opisina dahil mag-overtime pa raw ito. Napaiyak siya. Mahirap pala magbuntis nang walang katuwang sa buhay. Di niya alam kung ba't sa dinami-rami na gusto niyang kainin ngayon, manggat bagoong pang naisipan niya. Alejandro's POV. Danica! Tawag ko sa kanya sa labas ng pintuan. Kanina pa ako kumakatok pero hindi naman to sumasagot. Para bagoong lang naggalit ito ng sobra sa kanya. Ano bang pumasok sa utak ng babaeng yon? Di naman kabilugan ng buwan pero sinusumpong ka agad. Mahirap talagang pakisamaan ng mga babae. Pero nag-aalala siya. Alas 9 na ng gabi, hindi pa ito naghahapunan. Danica, may in-order akong chicken at burger. Mag-dinner na tayo. Sabi niya pero hindi pa rin ito nagsasalita. Malapit na siyang mapikon. Ano ba? Hindi ka na nakakatawa? Lalabas ka or ubusin ko yung in-order kong pagkain? Tahimik pa rin to. Inis na inis siya. Masyado yatang big deal dito ang bagoong. Napakamot sa ulong bumalik siya ng kusina at sinamulang kainin ng burger at fried chicken na in-order niya. Tinira niya kay Danica ang isang burger at 2-piece chicken just in case gutumin to mamaya. Binitbit niya sa salas ang burger at chicken na kinakain niya at binuksan ng TV. Maya-maya tumalog ang kanyang cellphone. Dan, may problema ako. Dinig niyang sabi ng kaibigan. Nakabuntis ako pre. O, problema ba yon? Natatawang sabi niya rito. Kung mahal mo, pakasalan mo. Kung di naman, di takbuhan mo. Pabiro pa rin ang sabi dito. Teka, confirm bang ikaw ang tatay niyan? Oo birhin pa siya na nakuha ko. At least naman pala sigurado kang sa'yo yung bata. Kinutuban na ako kaninang nakita ko siyang nagsusuka. Tapos sumingi ng manggat bagoong umagang-umaga. Nailuwa niyang kinakain niyang burger. Yan pala, pinaglilihan niya ang mangga at bagoong. Kaya pala ang sungit-sungit niya nung di ko siya nabilan kahapon ng mangga. Para kong binuhusan ng kumukulong tubig na maisip kung bakit nagkakaganon ngayon si Danica. Peste? In-off niya ang kanyang cellphone at nagmamadaling kinatok si Danica sa kwarto nito. Danica! Sigaw niya. Hindi ito sumasagot. Danica, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Sabi niyang halos kalampagin na ang pintuan sa lakas ng pagkatok niya. Maya-maya pa'y bumukas ng pintuan. Ano ba? Natutulog? Inawakan niya isang braso nito. Buntis ka ba?